Hello everyone! For today's video, gusto ko lang i-share ang aking experience during my interview for my green card application and kung kailan ako nag-submit, kung kailan ang timeline ko, kung kailan ako na-approve. Ayan guys, para naman meron kayong idea. So, pinasa ko ang aking application noong February 24, 2025, just this year, and then nung February 7, na-receive nila yung application ko. At the same time, binigyan nila ako ng case number and also the access code para makapag-access ako sa online account. And then, pagka March 1, nagkaroon agad ako ng biometric. No? So, kasi dalawa kasi ang pinasa ko, yung AAD at saka yung AUS. So, pagka April 1, ang bilis na approve agad yung, yung AAD ko in just 5 weeks. And then, April 9, na-produce yung card ko, 'di ba? Parang 1 week lang ang differentiate, binigay na na-produce na yung card. And then pagka May 1, nakita ko sa online account ko case, 'di ba kasi magno-notify naman yan kasi sa email niyo bago kayo mag-login. Magmo-notify yan kung meron may case to be taken, parang ganun. No reply, case to be taken. So ayun, pag login ko doon, meron agad ako ng appointment schedule nung May 1. So ang schedule ko talaga, yung actual ko is June 11, pero binigyan nila ako ng schedule nung May 1. So ayan guys. So ito ang binigyan ako nila ng letter. So naka-indicate dito yung mga dadalhin during interview. Ayan, ang sabi dito, if you are eligibility based on your marriage, your husband or wife must come with you to the interview. So, dinala ko ang aking asawa guys, and then you must bring the following items with you. Dapat meron kayong use checklist to prepare for your interview para siguro makapag-prepare talaga. So, ang sabi dito, if required, a completed form I-693 report of medical. Ako, wala na ako niyan kasi sa port of entry, naipasa na yung yellow packet, so hindi na ako dito nag-comply. Tapos, or a vaccination supplement in a sealed envelope. So, meron ako kasi mga vaccine na hindi na kompleto. So, kinumpleto ko yan sa health department, which is kabado nga ako kasi mostly nakikita ko sa mga post, dapat daw civil surgeon ang gagawa. So, pinagdasal ko ito guys. Ang tengkad hindi sa akin hinanap nung during ng interview ko. Tapos, marami siya mga anik-anik dito like federal income tax returns and W-2s or certified IRS, which is nakumpleto ko ito for the most recent year. Letters from each current employer, since wala naman akong trabaho, so yung sa asawa ko, nag-ano ako ng employment letter. Tapos verifying current rate or pay stub, naghingi yan doon, tapos inindicate doon yung kung magkano ang sweldo niya at for the past 2 months. Tapos evidence of your sponsor, kung meron kang sponsor or may ka-co-sponsor ka, yan. Tapos marami ring hiningi sa akin kung nabigyan ka na ng ng mga na-issuehan ka na ng like sa akin, na-issuehan na ako ng AED, so dalhin mo din 'yon. All travel document used to enter, yung I-94. Yun ang pinakita ko, yun yung pagdating natin. So yun ang meron tayo doon, 'di ba? Kung kailan tayo dumating, yun yung I-94. Tapos yung your birth certificate, and also, yung mga birth certificate ng anak mo, kung meron ka naman, so dalhin mo. Tapos, a certified copy of your marriage. Yan, yung marriage contract nyo. Tapos, yung husband birth certificate. Your husband evidence na talagang taga United States siya. Kung married man, demarriage, kung widow, dalhin yan. Okay. Tapos, yung birth certificate for all children on this marriage, kung meron kayong anak, dadalhin din, or yung sinabi din yung custody papers for your children and for your husband or wife, children not living with you, which is meron ako nyo, na-comply ko yan. Supporting evidence of your relationship. So, ang ginawa ko dito, supporting evidence, yung mga pictures together. So, ayan. Tapos, yung joint asset namin, ginon ako ng asawa ko, lahat sinama niya ako. And kahit yung mga bills, mga phone bills, electricity bills, water bills,
Tapos joint account, mga yun ang importante kasi yung joint account. Tapos yung insurance, kung mayroon man insurance, kung kasama ka doon. Pero dapat isa o dalawa, hindi na siguro lahat yun. Yun yung guys ang binigay sa akin dito. Normally kasi meron naman kasi talagang ibibigay sa inyo kung ano ang mga dadalhin. So ito guys. So during my experience naman sa aking interview, bago dumating doon 30 minutes, bago yung actual interview ko, my interview is 10:15, 30 minutes nandun na ako kasi i-check nila yung appointment letter mo, tapos yung in-issue sa'yo na ID from USA, which is yung AED ko, yun ang ipinakita ko. Tapos nag fingerprints lang ako, may index pala doon. Parang ano siya, login to proof na nag-attend ako ng biometric. So 30 minutes, sinawag na yung pangalan ko. And thank God, napakadali ng interview ko. Napaka-smooth. Pagdating ko doon, pinatayo lang niya ako. Panunumpa. Yun lang. Tapos, sabi niya sa akin, we already check your medical and okay naman siya. Hindi na siya nagtanong sa vaccine ko, which is thank God. Kasi wala akong, ginawa ko lang yung vaccine ko sa health department. Yun lang. And then, yung mga, di ba, meron tayong filled upan sa mga paper doon. Mga yes or no lang. Siyempre, ang sinagot natin no, kasi yung mga katanungan naman yung doon kung meron tayong gagawin ditong kalokohan dito sa USA, which is hindi naman, di ba? So, lahat yun no. And then that's it. Sabi niya sa akin, you're approved, I'm going to approve you. Tapos wait mo lang mga 2 weeks bago dumating yung card sa'yo. Or yung iba daw 1 month, o yung iba pinaka-maximum talaga 90 days. Pero medyo mahirap naman daw kano yung ganun. Pero sabi niya, mostly kuno 2 weeks. And then yun, sobrang saya ko. Tapos ni-remind niya ako, binigyan niya ako ng sample ng i-apply ko, like yung conditional removal na wag kong kalimutan. 1 year and 9 months, mag-apply na ako niyan. Sabi niya sa akin. So, ayan guys. So, parang total, pagka no, June 11 interview ko, pagka June 12, approve agad ako. Yung total talaga ng green card ko, application is just 4 months and a half. Diba? Medyo mabilis siya sa compare sa ibang nag-apply sa akin, which is yung last year pa sila nag-apply, hindi pa sila na-approve. So, I'm just so grateful. That's it guys. Sana makatulong. Thank you for watching.